Oh, may mga homestay din dito. Ang galing. Wow! Ang galing. Kitang-kita sila lahat. Achievement unlock. Magmotor. Na malapit sa windmill ng Ilocos. Pero pataas oh. Ang dami nila. Napapalibiyot na tayo. Ganda. Ganda nung isang hilera na gano'n. Oh, grabe. Tayo papalipad ng drone. Dami humihinto para mag-picture. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang pagudpod. Ito ang Saud Beach sa Pagudpod, Ilocos Norte. May habang mahigit 3.5 kilometers ng pinong puting buhangin. Tinatawag din itong Boracay of the North dahil sa fine white sand at turquoise water. Kasama ito sa listahan ng most beautiful beaches in Asia at hindi katulad ng ibang crowded spot. Dito mararamdaman mo ang tahimik at serene vibes, perfect para sa relaxation. At syempre, isa sa highlights ang sunset view kung saan magiging golden ang horizon habang nagre-reflect sa dagat. Truly, Saud Beach is one of the gems and pride of Ilocos Norte. Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my time for your healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance cause it's fleeting. Cause this just feels like yesterday. This just feels like yesterday. Oh, this just feels like yesterday. Oh, this just feels like yesterday. Hey.
Good morning. Time check 6:10. At ba't parang mausok? At today is August 11. Ito ang aming 4th day. Ano, di tayo makakatawid. Bakit hindi? Basta. Hindi ah. Bukas na kayo restaurant. Oo. Ito ang aming 4th day dito sa Pagudpod. So kami pupunta ulit doon sa casa para mag-almusal. Masarap kasi yung food doon. Lalo yung yung pizza. Kaya yun, yung mushroom. Ha? Yung kulay pula. Anong pula? Mushroom. Makopa? Ano to eh. Oo nga no. Hindi gagi. Ay! Makopa. Yeah. Few meters. Sakit talaga natin. Oo, may namamangka. May daan doon? Eh, may daan pa doon oh. Alright, balikan namin kayo pag nasa Casa Victoria na ulit kami. Alright guys, time check 7 AM. At dito kami sa Arenaya. Sarado pa yung Casa Victoria kanina. Dapat dito tayo mag-check-in. Kaso lang fully book sila. So napunta tayo dun sa Apo. Pero okay lang, maganda rin naman yung accommodation dun. Tahimik. Yun nga lang, tatawid ka pa kasi mabato yung beach front nila. And nag-order kami ng corn silog at tosilog at kape. Hintayin na natin yung order. Ano pa ba yung kape? Yung late na tubig. Ay, Oo, wala na ilaw. ng bawang. Alright guys, almusal. Dito sa Arenaya. Corn beef silog as usual. At kay Mikey is tosilog. Okay na. Ang tamis. Lagyan ng tubig. Ay, ganyan. Kasi malaki. Yun. Tapos na kaming mag-almusal at nakuna natin ang drone kanina yung nagbabanana boat. So, para sa mga pupunta rito, siguro ang marerekomenda kong accommodation ninyo is yung mga Villa del Mar. Kasi yan talaga front beach eh. Bababa ka na lang ng dagat. Buhangin agad. Yan, Vista del Mar, yung Casa Victoria, Arenaya, kasi mga susunod pa. Kasi dito maganda yung beach eh. Wala masyadong bato. Kasi kami naglalakad pa dito hanggang sa Apo para makapunta ng accommodation. Ang maganda naman sa amin is maganda yung accommodation na napuntahan natin. Laki ng kwarto. Halos may sala sa loob eh. Kaso lang hindi siya totally front beach. Ayan o. Itulad nitong Villa del Mar. Bababa ka na lang dito. Dagat na. Kaso bandan doon sa gitna may medyo mabato. Pagbaba. Kaya dito sa harap banda ng casa,
Wala na masyadong bato. Kahit medyo mas malalim ka pa. Yon. Tapos, yung kahapon na kinainan natin, medyo hindi kami satisfied dahil una ang hirap mag-book. Umorder dahil sila may application online via QR code, i-scan mo. Siyempre pag gutom ka na, dapat may titignan ka na lang na menu. Tapos orderin mo na. Hindi yung may scan ka pa, magiging internet related pa yung kaya paano kung mahina internet. Kahapon gutom lang kami, tsaka naiinitan kaya umorder na dahil no choice naman. Wala mababasa tayo. Hindi yan, tiwala ka lang. Bilisan mo. Gagi. So, yun lang yung challenge dito. Nakatigdig nga tayo 1,000. Pero mura kasi yun eh. 2.5 para sa good for 4 na accommodation, tas ang laki ng kwarto. Yeah. Kaso may challenge. Eto yung lalakaran. Kasi ito na yung Apo. And ito yung beach front. Beach naman. Kaso tama naman malumot. Pagdating sa baba mabato. May mga part na mabuhangin. Budulas ka naman dyan. Oo. Delikado naman. Hindi ko alam kung nagre-register sa camera. Pero yun, may mga bato sa gitna, tas may buhangin. Ba't kaya may beach na gano'n na portion? Yan. Hindi tulad na doon banda, medyo buhangin na. Kahit medyo napunta yun, may mga tao ron, sa mas malalim na part. Pero walang bato. Hindi ko lang alam sa buong kalakihan nitong South Beach. Kasi mahaba ito eh. Hanggang Arinaya nga lang kami. Dahil medyo pagod na. So kahapon, dito tayo nag-lunch sa Evangeline. So ito yung binabanggit ko. At ito si Apo Idon. Yan. So ito yung access nila pag galing ka ng beach. Tapos restaurant, kaso sarado eh. Hindi na nag-ooperate. Baka summer or pag peak ng season. Pero tahimik kasi yung lugar nito eh. Halos kami lang ata yung guest. So kung talagang pahingay habol mo, makapagpahinga ka rito. Apo Idon. Yan. Yan, ito yung kanilang receiving area. At dito lang tayo naka-check-in sa baba. By the way, may swimming pool pala, Yan. Apo Idon Beach Hotel Pagudpod. At dito tayo sa room number 2. Ipe-prepare na tayo ng gamit para umalis. Pagpag mo, nailis. Kaya tayong buhangin. So, ito yung kwarto, pagpasok. May upuan. Nilagyan namin ng helmet. May TV. Kaso hindi siya smart. Yung cable type na TV. Tapos, yun. May sala, 2 higaan. Yung isang higaan, nilagyan natin ng mga gamit. At yung CR. Alright, magliligpit muna kami ng gamit para pumunta sa Blue Lagoon. Alright.
tayo'y alis na. Nawalan pa ng kuryente bago tayo umalis. Pero good thing, may generator sila. Wala nga lang aircon, pero may ilaw, tsaka fan. Ate, pacheck po ng room. So, ito yung Apo Idol Beach Hotel. So, mababait yung mga guest nila. Lagi. Very accommodating sila ate. Then, para sa ano yun? Deposit, security deposit. Iwan lang kayo ng 1,000 dito. Pasahin. Yung. Thank you, Salamat po. sir. Intercom may connected. Hello. Mic test. Test mic. Alright, Champa. Yeah! Okay, 1 bar. 1 bar lang ang bawas sa gasolina natin. Pwesto. Arats. Alright, time check 9:34. At tayo ay pupunta sa Blue Lagoon. It's only a 32 minutes ride, 19 kilometers. So malapit lang to. And then hindi, para mapakita namin sa inyo yung isa pang pwedeng beach dito sa Pagudpod maliban dito sa Saud Beach. Alright, palabas na kami ng main road ng Saud Beach. Thank you, come again. Clear. Ang ganda ng view. So today is August 11, Monday. Ito ang ating 4th day ng North Loop. So ipapakita lang namin sa kay Mikey yung Blue Lagoon. Hindi kami mag-i-stay doon, pero depende. Dahil wala naman tayong specific na plano. Pero ang target natin ngayon is dapat makapag-apari tayo today para umabot dun sa makauwi tayo ng Huwebes. Dahil kailangan pumasok ni Mikey ng Friday. Hile-hilera po ang windmill ng Pagudpod. Pagkatapos ang Pagudpod, Blue Lagoon, doon tayo sa Patapat Viaduct. Yun yung kilalang tulay sa northmost Luzon. Kasi pagkatapos nun, Cagayan province na, hindi na Ilocos. Ganda oh. Panis. Makikita kaya natin dito yung editing baliktad. Hindi. Ewan ko.
Hindi siya baliktad, may nakataas. Ayun, lapit natin. Oo nga. Oh, may anino. Wow, ang ganda. Ayun yung ano. Ayun, oo nga. Di siya nakataas. Parang kulang ng LC. Ah, Tanggal. laki. Ganyan di kaya kalaki sa Perlilia. Ewan ko lang. Tingin ko pare-parehas naman sila ng size. O depende sa ma-generate na kuryente. Ay hindi, yung isang LEC niya fritan sa poste. Natatakpan. Kaya akala natin kulang. Yun no. Madadaanan pala talaga natin. Ang alin. Buksan may extra mo. Bukas. Ito pa isa yung malaki. Ayoyo Bridge. Putik. Kurbadahan pala to. Kaso lang hindi tayo makakakurbada eh. May buhangin. Delicate. Ayan o, ganda ng pagkakahilera o. Dami. Ang dami nga. Yan nga kita sa beach. Ayan o, Oh, laki. taas. Pag wala siguro talagang hangin, hindi siya ano, no? Iikot. May 13 ano ata. Private company na generate ACEN. Ayala Corporation. Saan nakalimutan ko? Baka energy. Oh, energy. Ano yung end? Search mo na sa cellphone mo ah. Hindi ko nga malabas eh. And 16 minutes pa ang ating magiging biyahe. Lapit na to. Pero kakatyo muna. Pinuksan ko lang dahil nagandahan ako rito sa mga windmill. And balikan namin kayo pag papasok na kami ng Blue Lagoon. Alright, in 1 kilometer tayo ay kakaliwa papasok sa papuntang Blue Lagoon. Ayan o, saan nyo naman o, blue. Taas pa lang. Yun. Yung sa South Beach parang ano no, mag-green. Ito naman blue. Pati yan nagbabago-bago kulay ng dagat no. Sabi doon, reflection yung sa sky. Hindi ba baliktad? Kaya nagbo-blue yung sky dahil reflection ng dagat. Eh bakit kahit sa kapatagan kulay blue ng sky? Eh kasi mas malaki yung part ng ano, nung dagat. Iyon no. Tayo kakaliwa at tayo ay magbabayad ng environmental fee. Ba't may bayad ba dyan? Blue Lagoon. I love Balaod. May bayad dyan? Magkano? Morning sir. Magbibideo lang sa Blue Lagoon. Environmental super 20 pesos lang. Okay po. May 50 ka ba dyan? Magkano to? Alright, pag pupunta kayo rito, kailangan nyo magbayad ng environmental fee na 20 pesos each. Anong
Municipal ordinance sa pagtutulog sir, pwede pagkita sa municipal para po yan sir, pag tinatanong ko kayo. Okay, sige po. Pwede yung isip yan sir. Pero Oh. ano naman sa talaga lumata? Okay, sige. Oh, it is blue. Ano kayang ginagawa rito, no? May holo. Oo nga eh. Yan yung nagiging tourist spot dati. Pag papunta ka ng Blue Lagoon, dati na kami nakakapag-picture dyan. Ngayon. Nung binagyo ata sila, hindi pa bukas. Pero hindi ko sure ngayon kung bukas na. Oh, dito nga lang, white sand na oh. Tapos tayo sa unahan pa konti. Dahil hindi pa yan ng Blue Lagoon. Alright. In 3, 2, 1. Wow. Ano naman. Sobrang nice. Tapos puti yung buhangin. Nasa odd kasi ano siya eh, parang golden sand. Gold na pino. Yun oh. Oh. Ayun yung Hana na dating nag-picture kami. Pero ngayon ay sarado na. Bakit? Hindi ko alam eh kung ano yung dati naman din sarado na, din wala ng accommodation. Pero pwede ka bang pumasok sa loob para makapagpa-picture doon sa mga action figure na nasa Yung Hanay, alam ko yung story niyan. ano? Yung Hana kasi, ampun yun nung may-ari. Ano? Ampun yun, ampun. Oo. Tapos yung may-ari namatay. Oo. Ngayon, yung mga legal na anak, gusto papalitan ata yung pangalan ng ano. Oo. Kasi yun yung story na napanood ko din. Eh kaso naman tama yan, sayang kakaisip nila palitan yung ano, Diba? diba? Ang dami action figure na ano. Tsaka ang daming ano, kwarto, sayang. Mm-mm. Tingnan mo naman. Tapos tatawid ka lang sa kabila. Oh, yan na. Ito po, oh. Tinira lang ng bagyo. Tsaka nag-corrode yung mga yero. Diba? Sayang. Sayang yung investment to. Tsaka yung hanap buhay sa lokal. Wow! So ito yung part na maganda yung sunrise dahil dito sumisikat yung araw. Kung kahapon na napanood ninyo na nandun tayo nag sunset, dito naman is sunrise. So depende na lang sa inyo kung anong gusto nyong makita. Sunset, sunrise, sunrise, sunset. Ayan na ang Blue Lagoon, di ba? At tinawag na Blue Lagoon dahil blue siya. Nice. Ganda. Kung hindi maalon dito. Diba? Payapa yung dagat. Kaya ano, Ito yung Hana. Ito pa ang hurugtong ba yan? oo. Banda tayo ng konti.
para tayo makapag-drone. Doon tayo sa may shore, sa may bato. Agua Seda. Record ko ba? Record pa. So, time check, 10 a.m. At tayo andito sa Blue Lagoon, Pagudpod. Ang dami homestay, no? Oo. Hindi na kami nakarating nila Cheshire dito sa dulo eh. Tayo nagstay dito. Parang dito banda. Looban siya, pero di naman sobrang looban. Hanap tayo ng ng spot na clear. Oh, may Twin Island pa ron, no? Ang tawag yan sa na yan, nakalimutan ko ah. Oh. Yeah. Ang ganda. Wow. Welcome to Pagudpod, Ilocos Norte. Dito matatagpuan ang isa sa pinakakilalang beach destination sa norte, ang Blue Lagoon o tinatawag ng mga lokal na Maira-ira Cove. Ang salitang Maira-ira ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin ay farthest o pinakamalayong lugar. Tinawag itong ganon dahil ito ang pinakadulong bahagi ng Barangay Baloy sa pinakahilagang baybayin ng Pagudpod. Ang lugar na ito ay parang hidden paradise. May mahabang baybayin ng pinong puting buhangin na napapalibutan ng mga bundok at puno ng niyog. Kapag tumapat ang araw, makikita mo kung bakit tinawag itong Blue Lagoon. Sobrang linaw at asul ng tubig, parang salamin ng langit. Isa ito sa pinakamagandang swimming spot sa Ilocos Norte at dahil sa malinis na tubig at kalmadong alon, perfect ito sa relaxation at family getaway. Hindi man ito kasing commercial ng ibang beach sa bansa. Dito mararamdaman ang tunay na provincia vibes. Tahimik, simple at puno ng kapayapaan. Kung ipapaling mo naman ang iyong tingin sa malayo, mapapansin mo ang dalawang malalaking bato na tila nagbabantay sa dagat. Iyan ang Dos Hermanos Island, isa sa pinaka-iconic landmark ng Blue Lagoon. Ang Dos Hermanos ay Spanish term na ang ibig sabihin ay two brothers. Ayon sa mga kwento ng mga lokal, simbolo raw ito ng magkapatid na matatag ang samahan. May mga alamat pa nga na nagsasabing sila ay naging bato bilang tanda ng katapatan at pagmamahalan. Alright, tapos na tayo magpalipad ng drone at napakita namin sa inyo yung Blue Lagoon. Pero bago lahat, pakita ko sa inyo yung buhangin kung gaano kapino rito. Way back 2019, nagpunta na kami dito ng aking kaibigan. So ito yung beach niya, no? Yan. Kinunuhan. Ganyan siya kapino. And doon tayo malapit sa dagat. May mga coral sa part na to. Pero doon, nang pinanggalingan namin dati, wala. Ayan siya. Yung mga kung gano'n ka-blue. Dito medyo mabato yung dagat. Doon, wala. Yun yung pinaka-public beach. Kasi dito nyo makikita yung may tawag dito. Nakalimutan ko lang. Yung dalawang island na yan. Ayan o, medyo mabato siya sa part na to. Pero pagdating mo sa public beach, wala. So yun lang, bago tayo dumiretso ng Patapat Viaduct, nag-fast through tayo dito sa tapat ng Ikan, Pagudpod. So naghanap lang tayo ng lilim para makapag-video at makapag-drone.
Yeah! Ika na. Ready? So, time check, 10:23. At papunta tayo ng Patapat Viaduct. Alright, 16 minutes sa biyahe. Let's go! Yan, dito ba na sa may cove na to? Yung pa-kurba. Mas maganda yung dagat dito. At walang bato. Yan, itong part na ito. Parang mas high tide ngayon eh. Dati mas malawak po yung dagat na yan eh. Alright. Diretso na tayo ng Patapat Viaduct. Ang ganda ng kabundukan dito. Palabas na kami ng Patapat ng Blue Lagoon. Yun, may karagatan. Ito tayo sa pinakatuktok ng Luzon. Mamaya subukan namin kayong dalhin kung saan ang pinaka northmost na beach sa Pilipinas, sa mainland Luzon. Pinaka norte. Ito kasi parang ano eh, parang northwest part. Doon din yung daanan papunta ng Batanes ng bangka. Oh, pangamok. Alright, balikan namin kayo pag malapit na kami sa Patapat Viaduct. Alright, at tayo na sa main road na ng Ilocos Norte. Kalalabas lang natin ng Blue Lagoon, yung barangay hall kung tayo nagbayad kanina nung Di sukli natin. environmental fee. Kaya mo na, ano na yun, pang yosi niya na. So in 4 minutes tayo papunta na ng Patapat Viaduct. Una ka na. Tibay talaga ng deli ko. Atin, suka. Oh, ang ganda. Yan naman yung coastline dito. Highway sa coast, ano ba? Tamang. Madaldal ka eh. Coastal road. Iyon. Wala na, finish na. Napaka-solid ng coastal road dito. Ayan o. Diyan tayo babiyahe hanggang tayo makarating ng Patapat Viaduct at Claveria. Yung Claveria is yung pinaka northmost na bayan. Parang nasa gitna tayo pinaka northmost na bayan sa mainland Luzon. Hindi siya northeast, hindi siya northwest, kundi northmost, pinaka north. Pa-north. Oh, ito na ang Patapat Viaduct. Ito? Yes. Hindi ka na nag-record Doon tuloy na to? Oo. Nag-record ka na. Mamaya may mas clear pa dyan. Alright. Welcome to Patapat Viaduct. Napakahaba na itong Patapat Viaduct na to. Oh,
Forest White. Yun. Ganda oh. Wow. Ayan siya, nasa ilalim na tayo ng ano. Sa tulay na tayo ng ano, Patapat mismo. Patapat Bridge. Dami nag-ano dito, picture. Kita mo yung parang ano, Snake Road. Yan. Oh. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. After 6 years. Pero nung time na yun, nakasasakyan kami. At hanggang dito lang yung aming destinasyon. Patapat Viaduct. Ganda. Tayo sa gilid para tayo mag-picture dito na nakasulat na Patapat Viaduct. Yun. Ito ang Patapat Viaduct, isa sa pinaka-scenic coastal bridges sa buong Pilipinas. Matatagpuan sa Pagudpod, Ilocos Norte at may habang 1.3 kilometers na nakadikit sa gilid ng bundok ng Cordillera habang nakaharap sa dagat ng Pasaling Bay. Sinimulang itayo noong early 1980s at natapos noong October 1986. Ang tulay na ito ay ginawa upang maiwasan ang mga landslide at rockfall na madalas mangyari noon sa lumang kalsada na dati ay sobrang delikado para sa mga motorista. Ginawa ito bilang bahagi ng Maharlika Highway at nauugnay sa mga bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte at Santa Praxedes, Cagayan. Kaya itinawag din itong Gateway of the North. Dahil sa ganda ng tanawin at maayos sa pagkakagawa, tiniguran din itong French Riviera of the North na ihahambing sa ganda ng French Riviera ng Monaco, France. Dahil sa napakagandang ocean view, eleganting vibes at relaxing coastal drive na parang nasa Europa. Truly, Patapat Viaduct is not just engineering marvel, but also a symbol of connection, safety, and breathtaking beauty of Northern Luzon.